Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong pag-iisip, buong kaluluwa, buo mong puso, at buo mong lakas. Kaya ikaw, kung bata ka man na nanonood ngayon, gamitin natin yung pagiging natin, yung youthfulness natin upang maparangalan ng ating Diyos, upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kasi kung sasabihin mo, kapatid, na saka na lang kapag ako ay ganitong edad na lang ako maglilingkod, kapag tapos na ako sa pag-aaral, kapag tapos na ako sa ganito, kapag wala na akong trabaho, kapag wala na akong ganitong kapatid, ang sabi sa James chapter 4 verse 13, kapatid, ang sabi dito, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan. At sa isang taon, kami mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagayabang at iyan ay masama. Sinasabi lang sa verse na yung, kapatid, na huwag tayong magmalaki. Hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Marami tayong plano sa buhay, di ba? Next year, pupunta ako sa ganito. Ako rin, kapatid, biktima ako ng ganun. Sabi ko, nung ako'y napalayo sa Panginoon, kapatid, sabi ko, mag-iibang bansa ako para gumanda yung buhay ko, para masenso ako, para makabili ako ng bahay at lupa, sasakyan kung luluobin ng Lord. Ganun yung ko. Ang mindset ko ng dati, kapatid, nasa kamunduhan. Gusto kong magpayaman. Hindi man sa magpayaman, basta magkaroon lang ako ng property. Ano bang tawag dun? Basta yung magkaroon ka ng sarili mong naipundar tulad ng bahay at lupa. Yung mga ganyan, kapatid. Talagang ang dami kong plano sa buhay. Ang dami kong kinausap ng dati, mga tropa ko. Iba, mga ex-workmates ko. Sabi ko, sama kami sa ganitong bansa. Update na lang. Pero hindi na natuloy yun, kapatid. Praise God. Hindi na inalaw ng Diyos kasi merong pinapagawa sa akin si Lord na iba eh. Tsaka hindi na dun yung focus natin, kapatid, no? Hindi na tayo para magpayaman pa dahil ang sabi sa Matthew 6:19 to 24, walang maaaring makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kayamanan natin ang Diyos. Mamahalin niya ang isa, hamakin ang ikalawa. Ganun, kapatid. Medyo napapalayo na tayo sa topic, di ba? Ang sarap mag-share ng Word of God. Hallelujah. Nabubusog ng ating mga espiritu. At ayun lang, kapatid, tawanan man nila tayo sa ating pananampalataya na isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kapatid, pagtiisan natin, lakaran natin yung makipot na daan na pinapalakaran sa atin ng Diyos. 'Di ba? Makipot ang sabi sa, 'di ba, sa Mateo 5 verse 13 to 14. Makipot ang daan patungo sa buhay at kakunti nakakasumpong noon. Kukunti ang gumagawa, kapatid. Kukunti ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang nagtutungo doon. Diba, kapatid? Ano ba? Meron pa dito eh. Last na, kapatid. Hallelujah. Sabi dito,